Tawag sa pagsamba. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham, na aking kaibigan. Ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa inyo noon, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itinakwil. Ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Para po sa pagbungad na awitin, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang Joyful, Joyful, We Adore Thee. Panginoong Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa gabing ito. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga nagagawang pagkasala sa inyo. Dadalangin ko po na ingatan niyo po ang bawat isa na narito, ang mga bata, ang mga magulang, at ang aming mga kapatid na papunta pa lamang. I-bless niyo po ang bawat isa, ilayo niyo po kaming lahat sa lahat ng kapahamakan, sa mga tukso at sa lahat ng makakapinsala sa amin. Ingatan niyo rin po ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng mas marami pang biyaya at pagpapala sa aming buhay. Lord, dadalain ko po ang siyang magbibigay ng iyong mensahe sa araw na ito. I-bless niyo po siya. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 7, verse 14. At ganito po ang sinasabi. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Para po sa pangalawang pagbasa, na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Mateo chapter 1 verse 22
2:23. At ganito po ang sinasabi. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tignan ninyong maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tatawagan po ang Grade 2 Joy Learners para sa mensahe ng awit. Have a very Merry Christmas. Come and celebrate with me. Have a very Merry Christmas. 'Cause love will shine for all to see. Let all the boys and girls in the whole wide world come and gather around, make a joyful sound. Let the music play, we'll shout out hooray. A child was born this day. This is Christmas. Merry Christmas. I just can't wait to see the stockings on the fireplace and feel the fluffy snowflakes melting on my nose and face. This is the best time of the year. The day has come. I couldn't sleep a wink until the rise of the sun. With friends and family, we're singing, dancing, having fun. This is the best time of the year. Christmas time is so amazing. Listen to the angels sing. For Christ the newborn King. Have a very Merry Christmas. Come and celebrate with me. Have a very Merry Christmas. 'Cause love will shine for all to see. Let all the boys and girls in the whole wide world come and gather around, make a joyful sound. Let the music play, we'll shout out hooray. A child was born this
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa ikatlong gabi po tayo ng ating simbang gabi. Katulad ng sabi ni Ma'am Maricel sa atin kahapon, pag nanonood po tayo ng teleserye, inaabangan natin yung mga susunod na kabanata. So, para makumpleto natin yung mensahe ng buong simbang gabi na ito, ang katuparan ng mga pangako. Kumpletuhin po natin yung siyam na gabi ng mga mensahe tungkol sa mga pangako na tinupad sa pagsilang ng ating Panginoon. Ngayon po sa pangatlong gabi, sino po yung wala pang absent sa ating simbang gabi? Ayan, marami-rami. Wala pang absent, pangatlong gabi. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon sa pangatlong gabi, ang pangako ng pagsilang ng Birhen. Ayan. Gusto ko pong simulan ang mensahe na ito para mas lalo po nating maunawaan yung ating pag-uusapan. Bigyan natin ng kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng propesiya or prophecy? Ayan. Ayon po sa aking pag-search sa maraming dictionary sa Google. Ayan. Ang ibig sabihin po ng prophecy, it's a direct message from God delivered through a prophet. It's revealing God's will, it's offering a warning, and it's providing encouragement. Dito po sa ating pag-aaralan sa pangatlong gabi, ang propesiya o ang prophecy ay mula sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ito po ay matatagpuan sa Lumang Tipan. Ganito po ang kanyang sinasabi. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Sinasabi po sa mga pag-aaral na ang propesiya na ito ay naganap mahigit 700 na taon nang isilang si Jesus na ating tagapagligtas. Sabi po sa Mateo chapter 1 verse 22 to 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Emmanuel, naputol yung L. Kasama natin ang Diyos. God with us. Napakaganda po na makita natin na ang katuparan ng propesiya na ito ay hindi lamang sa pagtupad ng pagkapanganak sa isang tagapagligtas, kundi sa dalang mensahe ng sanggol na isinilang. Kasama natin ang Diyos. Kahit ang istoryang ito ay nagsimula sa isang masakit na pangyayari, matagal na naghintay ang bayang Israel sa ipinangakong tagapagligtas. It was a very long anticipation of a promise. Biruin niyo po, 700 years. Tayo, kapag meron tayong hinihintay, meron tayong mga panalangin, 1 week pa lang, 1 month pa lang, 1 year pa lang nating ipinapanalangin, nawawala na tayo ng pag-asa na ito ay matutupad. Ilang araw pa lang tayong naghihintay, sinasabi na natin na hindi ito mangyayari. Ngunit ang bayang Israel ay naghintay ng halos 700 years para sa katuparan ng pangakong ito. Sila po ay naghintay ng buong pag-asa sapagkat alam nila
na ang pangakong ito ay ang darating na tagapagligtas, a Savior. Katulad po ng isang sikat na awitin kapag Kapaskuhan. Nakikita niyo po ba yung... Ay, may kumakanta. Sabi niya, last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ang sakit. Isang awit ng umiibig na one-sided. Awit ng isang umibig, ngunit nabigo. Naranasan niyo na po ba? Pakitignan nga po yung katabi, baka may tumutulo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Naranasan na po ba natin na binigay natin yung puso natin sa isang tao, ngunit sa huli, sasaktan lang pala tayo? Even before Jesus was born, hindi na siya winelcome ng mundo. Sa ating mga anak, sa mga bata, kinikwento natin yung story of Jesus. Yan, mga bata, alam ba natin yung story ng birth of Jesus? Yes. Si Mary, nung time na manganganak na siya, naghanap sila ng matutuluyan. Sapagkat napakahirap nga naman na manganak ka sa kalsada. Although nagiging possible na, 'di ba? May mga nababalitaan tayo. Talagang kapag ka super lalabas na talaga ang baby, kung saan na inabutan si mami, doon na naipapanganak. Pero humanap sila ng matutuluyan. Kumatok sa mga bahay, nagtanong, meron bang lugar upang si Jesus ay maisilang? Pero ano ang sinasabi ng ilang mga tao na kanilang pinuntahan sa tahanan? There was no room for you. There was no room in the inn. But our King, Jesus Christ, humble in nature, was born in the only space available for him that time. It's in a stable. It's in a manger. Sa isang sabsaban. Kids, alam niyo ba kung ano yung sabsaban? No. Ang manger po, ito yung pinagkakainan, ng mga hayop. Kaya kung makikita po natin sa mga picture, di ba, meron yung pinaghihigaan kay baby Jesus. May mga hay, isang sabsaban kung saan kumakain yung mga hayop. Doon inilapag ang sanggol na Jesus na isinilang. How about us? How about you? Is there a room for Jesus in your heart? In our life? Dugtungan po natin yung song kanina, yung Last Christmas. Sabi niya kasi doon sa susunod, this year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Alam na natin ang gagawin ngayon. Pag sa Kanya natin ibigay ang puso natin, itong special someone na ito, sigurado tayo na aalagaan niya, mamahalin niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo sasaktan. At kahit iwanan natin siya, mananatili siya sa atin. Ang istoryang ito ng Pasko ay palagi nawang magpaalala sa atin na si Jesus ay dumating. Siya
ang lumapit sa atin upang mas lalo nating madama na kasama natin siya. Ang tunay na kahulugan ng Emmanuel ay hindi natatapos kapag wala ng mga dekorasyon, pagpatay na ang mga ilaw ng Kapaskuhan, kapag wala na ang ingay at ang saya na dala ng panahon na ito, ang Emmanuel ay mananatili. Ang ating Panginoon, kapag binigyan natin ng space, ng room, sa puso natin, sa buhay natin, siya ay mananatili through all seasons. Ang pagdating ni Jesus ay hindi lang pagbisita. Ang nais niya ay manatili siya sa ating mga puso. Ang nais niya ay manatili siya sa ating mga buhay. At madama natin na kasama natin siya palagi. The promise fulfilled that Emmanuel is born. He is here, He is with us, and will be with us forever. Amen. Para po sa handog na awit, tinatawagan po ang Grade 2 Hope learners.
Nasa panahon na po tayo ng paghahandog. Tumayo po tayong lahat. Purihin ang nagpapala, Diyos na buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama ng diwang banal. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa mga biyaya at pagpapala na lagi mong ipinagkakalob sa amin. Tunay nga po na nakikita mo ang aming mga pangangailangan at ipinagkakalob mo ito at higit pa. Truly that you are the God more than enough. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga ito. Through these offerings, I declare financial breakthrough. Pagpalain niyo po ang mga hanap buhay, mga negosyo, pinagkakitaan ng bawat isa. Maranasan namin ang iyong pangako na siksiklig sa maapaw na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa pang-awakas na awitin po natin ng O Come All Ye Faithful. Sa Bethlehem na
Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, lubos po ang aming pagpapasalamat. Mahigit 2,000 nang nakaraan nung dumating ang unang Pasko pagkatapos ng mahigit na 700 taon mula ng iyong pinangako. Ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak upang iligtas kami sa kapahamakan, maranasan namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, at tigit pa doon, upang ikaw ay manatili sa amin magpakailanman. That you came for you to be with us and to be with us forever. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Iniaalay namin ang aming taos-pusong pagpapasalamat at pagsamba. Salamat po sa ikatlong gabi, kasama namin ang mga grade 2 learners. Salamat sa kanilang mga talento. Iniaalay po nila ang kanilang pag-awit at pagsayaw para sa iyong kapurihan. And we are praying for them. Patuloy niyo po silang pagpalain ng karunungan na magamit sa kanilang pag-aaral. Ganon din po, patuloy niyo po silang palakihin na mabuti at mabait na bata hanggang sa marating nila ang kanilang mga pangarap. I-bless niyo rin po, pagpalain ang mga magulang at ang bawat isa sa amin. Sa pamagitan ng pagsamba na ito, patuloy kaming makapagpasalamat sa kadakilaan ng iyong pagdating sa aming mga buhay. At katulad ng iyong pangako na tinupad noong unang panahon sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo, ganun din po, anuman ang kalagayan ng buhay namin ngayon, panghawakan namin ang pangako. At sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo, sa pamagitan ng iyong pag-ibig, sa pamagitan ng iyong pagpapatawad, sa pamagitan ng iyong presensya sa amin sa araw-araw at sa lahat ng pagkakataon, makakamtan po namin ang isang masaya, masagana at ganap na buhay na ipinangako mo para sa aming lahat. Lord, I am praying for the silent prayers of our parents, brothers and sisters. At dalangin ko po na ang sino mang may makaramdaman, maranasan po nila ang kagalingan. Ang mga may pagsubok, magtatagumpay po sila. At alam po namin, Panginoon, na anumang kalagayan namin, walang imposible sa iyo. Salamat po. Igawad mo ang iyo pong pagpapala sa aming pong pagkakatipon ngayon. Sapagkat ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, sumaatin ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Tanggapin natin ang pag-ibig na hindi kumukupas. Sumaatin ang kanyang banal na kapangyarihan at maranasan ang lahat ng kanyang mga pangako at masaganang pagpapala. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tapos na po ang ating pagsamba. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon ng kanyang banal na presensya. Umayo po tayo at i-share po natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang pagdating. God bless us more.